Sa nakaraan nating kabanata, ating nasaksihan ang matinding galit na nararamdaman ni Leon dahil sa biglaang pag-atake ng Red Dragon King na si Constantine. Habang unti-unti nang ipinapakita ni Leon ang kanyang tunay na pagkatao, hindi makapaniwala si Sherry sa napakalakas na kapangyarihang kanyang nasasaksihan. Sa pagpapatuloy ng ating kabanata, natigilan ang mga Red Dragon habang lumilipad sa himpapawid. Hindi nila inaasahan ang napakatinding kapangyarihang nagmumula kay Leon. Isa sa mga Red Dragon ang napatanong kung sino ang nasa loob ng silver armor na nagtataglay ng napakalakas na aura. Sumagot naman ang isa pa na kahit hindi pa nagpapalit ng anyo bilang isang dragon ang kanilang kalaban, napakatindi na agad ng aurang inilalabas nito. Ngunit may isa sa kanila na nagsabing wala siyang pakialam kung sino man ang nasa loob ng silver armor. Ang mahalaga ay ang kanilang tungkulin, at iyon ay ang patayin ang kanilang kalaban. Pagkasabi niya ng mga salitang iyon, sabay-sabay na sumugod ang mga Red Dragon. Habang papalapit ang mga Red Dragon kay Leon, sabay-sabay silang nag-ipon ng malalaking fireball sa kanilang mga bibig. Sa sumunod na sandali, sabay-sabay nilang pinakawalan ng kanilang napakalakas na pag-atake. Nang makita ni Leon ang paparating na mga pag-atake, hindi siya nakaramdam ng kahit katiting na takot. Sa halip, tahimik lamang niyang tinitigan ang mga naglalagablab na fireball na mabilis na papalapit sa kanya. Sa isang iglap, isang napakalakas na pagsabog ang yumanig sa lugar na kanyang kinatatayuan. Ngunit hindi pa rin tumigil ang mga Red Dragon. Patuloy silang nagpakawala ng sunod-sunod na pag-atake hanggang sa magmukhang isang naglalagablab na bulkan ang lupang kinatatayuan ni Leon. Ngunit sa kabila ng walang humpay na pag-atake, walang kahirap-hirap lamang na sinalag ni Leon ang lahat ng ito. Napailing pa siya at malamig na nagtanong kung wala na ba talagang ibang kayang gawin ang mga Red Dragon. Dagdag pa niya, nakakatawang isipin na umaasa silang mapapatay siya gamit ang napakababang uri ng pag-ataking iyon. Habang binibigkas ni Leon ang mga salitang iyon, unti-unti namang nabalot ng nagngangalit na thunder energy ang kanyang buong katawan. Makalipas ang ilang sandali, nainas na si Leon. Malakas niyang pinakawala ng kanyang enerhiya habang sumisigaw at sinabihan ang mga Red Dragon na masyado nila siyang minamaliit. Sa sumunod na tagpo, nagulat ang isa sa mga Red Dragon nang makita niyang unti-unting lumalabas ang kulay asul na kidlat mula sa naglalagablab na apoy. Sa isang iglap, nagtilsikan ang mga Red Dragon dahil sa napakatinding enerhiyang pinakawalan ni Leon. Ngunit ang ilan sa kanila ay hindi pa rin sumuko at patuloy na nagpilit na umatake. Nang mapansin ni Leon na hindi pa sapat ang kanyang ginawa, malakas siyang tumapak sa lupa at muling nagpakawala ng napakalakas na enerhiya. Pagkatapos nito, mabilis siyang tumalon patungo sa kalangitan kung saan lumilipad ang mga Red Dragon. Sa sumunod na sandali, wala nang nagawa ang mga Red Dragon. Dahil sa napakabilis na pagkilos ni Leon, huli na nang mapansin nilang unti-unti nang naghihiwalay ang kanilang mga katawan. Habang walang tigil na umaatake si Leon, napaisip siya sa kanyang sarili na ang kanyang mga kalaban ay parang mga langgam lamang na napakadaling durugan. Matapos ang sunod-sunod na pag-atake ni Leon, sabay-sabay na bumagsak mula sa himpapawid ang mga putol-putol na katawan ng mga Red Dragon. Samantala, si Leon ay maayos na lumapag sa ulo ng isa sa mga napatay na Red Dragon. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang tumayo at pinagmasdan ang buong paligid. Samantala, si Sherry na kanina pa nanghihina ay tuluyang napatulala sa kanyang nasaksihan. Dahil sa sunod-sunod na pangyayari, hindi mapigilan ang panginginig ng kanyang katawan habang tinatanong niya ang kanyang sarili kung totoong ang napakalakas ng kanilang haring si Leon. Mabilis namang napansin ni Leon si Sherry. Agad niya itong tinawag at tinanong kung siya nga ba si Sherry. Kahit nanghihina pa, dahan daw ang tumayo si Sherry at magalang na sumagot na siya nga si Sherry, ang kanang kamay ni Rosvisa. Pagkarinig sa sagot ni Sherry, mabilis na lumingon si Leon sa kanyang likuran at itinuro ang dambuhalang Red Dragon na nasa hindi kalayuan. Sinabi ni Leon kay Sherry na tipunin ang lahat ng Silver Dragon na may kakayahan pang lumaban. Dagdag pa niya na sila na ang bahala sa natitirang mga Red Dragon, habang siya mismo ang haharap sa dambuhalang Red Dragon. Nang marinig ni Sherry ang utos ni Leon, mabilis siyang tumutol. Ngunit hindi na siya pinansin ni Leon. Sa halip, malakas siyang sumigaw at inutusan si Sherry na umalis kaagad. Wala nang nagawa si Sherry kundi yumuko at sundin ang utos ng kanyang haring si Leon.
Makalipas ang ilang sandali, sabay-sabay na sumugod ang lahat ng Silver Dragon na may kakayahan pang lumaban. Habang naglulunsad ng kanilang pag-atake, malakas na sumigaw si Sherry. Ipaglaban natin ang ating kaharian. Pabagsakin natin ang Crimson Dragon Clan. Para sa Silver Dragon Clan. Para sa ating mahal na reyna. Samantala, sa kabilang dako, unti-unti nang nagpapalit ng anyo ang Crimson Fire Dragon King. Nang tuluyan na siyang makapagpalit ng anyo, dahan-dahan siyang naglakad palapit kay Leon at nagsalita. Minsan kang kinilala bilang bayani ng lahi ng tao. Kaya nagtataka ako kung bakit ang isang katulad mo ay tinalikuran ng sarili mong karangalan at piniling tulungan ang Silver Dragon Clan. Matapos sabihin ng mga katagang iyon, bahagya siyang ngumiti at muling nagsalita. Hindi ba't ikaw si Leon Cosmod, ang pinakamalakas na Dragon Slayer? Dahil sa sinabi ni Crimson, bahagyang natigilan si Leon. Nagulat siya at napatanong sa kanyang sarili kung paano siya nakilala ng kanyang kalaban. Habang nagkakatitigan silang dalawa, napaisip si Leon na may mali sa mga nangyayari. Noong una ay inakala niyang ang pag-atake ng Crimson Fire Dragon King ay para lamang palawakin ang nasasakupan nito. Ngunit ngayon ay napagtanto niyang hindi lamang pala ito isang simpleng digmaan. May mas malalim pang dahilan sa likod ng lahat. Habang nakangiting nakatitig si Crimson kay Leon, lalo namang tumibe ang hinala ni Leon na may iba pang tao o dragon na nasa likod ng Crimson Fire Dragon King. Kaya matapang na nagsalita si Leon. Wala akong pakialam kung anong klaseng digmaan ang gusto mong simulan o kung gaano karaming nilalang ang gusto mong patayin. Pero ang pagtatangka mong sakta ng asawa at mga anak ko ay ibang usapan na, Crimson Dragon King. Dahil sa sinabi ni Leon, napangiti lamang si Crimson. Kalokohan ang mga sinasabi mo, Leon. Dahil lamang sa asawa at mga anak mo, nagawa mong ipagkanulo ang sarili mong lahi. Matapos sabihin ng mga katagang iyon, malakas siyang tumawa bago muling nagsalita. Kapag ang pinakamalakas na mandirigma ay nagkaroon ng kahinaan, hindi na siya matatawag na pinakamalakas. Ngunit hindi na siya pinansin ni Leon. Sa halip, hinipon niya ang napakalakas na enerhiya sa kanyang kanang kamay at malamig na sinabi. Ang isang katulad mo ay hindi kailanman maiintindihan ang nararamdaman ko. Sa isang iglap, malakas na sumigaw si Leon. Ang pagmamahal ko sa aking pamilya ay hindi kailanman naging kahinaan. Kasabay ng kanyang sigaw ay mabilis siyang sumugod patungo kay Crimson. Ngunit hindi niya ito tinamaan dahil mabilis na nakaiwas ang Crimson Fire Dragon King sa pamamagitan ng pagtalon sa gilid. Ngunit sa mismong sandaling makalapag si Crimson sa lupa, bigla na lamang lumitaw si Leon sa kanyang harapan sa bilis ng kanyang paggalaw. Nagulat si Crimson sa nangyari, ngunit agad niyang naisalag ang suntok ni Leon gamit ang kanyang dalawang dambuhalang pakpak. Dahil sa bilis ng mga pangyayari, bahagyang nagulat si Leon. Napangiti naman ang Crimson Fire Dragon King habang nagsasalita. Napakabilis nga ng kilos mo kumpara sa ibang Silver Dragon. Ngunit kahit gaano ka pa kabilis, hinding-hindi mo magagawang basagin ang aking depensa. Hindi pa rin sumagot si Leon. Sa halip, mabilis niyang tinapakan ang pakpak ni Crimson at umikot sa himpapawid. Habang nasa ere, malamig niyang sinabi sa Crimson Fire Dragon King. Siguro ay hindi mo pa alam. Sa oras na gamitin ng isang dragon ang kanyang mga pakpak bilang panangga, doon niya inilalantad ang kanyang pinakamalaking kahinaan. Matapos sabihin ni Leon ang mga katagang iyon, mabilis siyang nakarating sa likuran ng Crimson Fire Dragon King. Sa sumunod na sandali, malakas na tumilapon ang Crimson Fire Dragon King matapos tamaan ng napakalakas na sipa ni Leon na may kasamang nagngangalit na lightning strike. Pagkatapos ng kanyang pag-atake, dahan-dahang tumayo si Leon at malamig na nagsalita. Katulad ng inaasahan ko sa isang Fire Dragon King. Hindi basta-basta masisira ang katawan mo kahit tamaan ka ng close-range combat na may kasamang lightning strike. Samantala, mula sa makapal na usok ay dahan-dahang tumayo ang Crimson Fire Dragon King. Napakagat na lamang siya sa kanyang labi habang kitang-kita sa kanyang mukha ang matinding galit. Leon Cosmod, talagang ginagalit mo ako. Sa kabila ng mga sinabi ng Crimson Fire Dragon King, hindi man lang natinag si Leon. Tahimik lamang siyang nakatayo bago malamig na nagtanong. Talaga ba? Paano kung patayin kita? Hindi ka ba lalo pang magagalit? Dahil sa pang-aasar ni Leon, tuluyan ng napuno ng galit ang Crimson Fire Dragon King.
Unti-unti siyang bumalik sa kanyang tunay na anyo bilang isang dambuhalang dragon. Habang nakatitig kay Leon na tila walang bahid ng takot, malamig na nagsalita ang Crimson Fire Dragon King. Leon, dahil sa sobrang yabang at pagmamataas mo, pagbabayaran mo ito ng sarili mong buhay. Ngunit hindi man lang natakot si Leon. Sa halip, ngumiti lamang siya at sumagot. Nagpalit ka lang ng anyo bilang isang dambuhalang butiki. Sa tingin mo ba mapipigilan mo akong tapusin ka? Pagkasabi ni Leon ng mga salitang iyon, mabilis na sumugod ang Crimson Fire Dragon King. Ibinuka nito ang kanyang napakalaking bunganga na tila nais siyang lamunin ng buhay. Ngunit hindi natinag si Leon. Sa halip, muli niyang inipon ang nagngangalit na Thunder Energy sa kanyang dalawang kamay at mabilis na sumugod upang salubungin ang dambuhalang dragon. Huwag mo akong tinatakot ng ganyan, malamig na sabi ni Leon. Napakarami ko nang napatay na mga butiking katulad mo.